natin itong balita na ito. Pinabibigay na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ombudsman ang lahat ng mga nakuha impormasyon ng Independent Commission on Infrastructure at DPWH kaugnay sa flood control issue. Partikular ang mga aligasyon kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico. Lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Kasi ito, putulin muna natin dyan. Ito matibay na statement ito galing mismo sa ating mahal na Pangulo, mga kababayan, na itong si Martin ay hindi po pinoprotektahan ng ating mahal na Pangulo at wala pong planong protektahan ng ating mahal na Pangulo itong dating speaker. Okay? Dahil po, kung nagkasala sila. 'Di ba? Kung talaga may pananagutan sila sa bayan, kailangan panagutan nila yan. 'Di ba? Hindi naman pwede na na hayaan lang ng mahal na Pangulo na ganyan-ganyan lang. Kumbaga, picture-picture lang. Na hayahay lang sila sa buhay. Samantalang ang daming nagkandamatay nung nagbaha. Ito mga kababayan, kung ang mahal na Pangulo natin, kagaya ni Digong, kung tutuusin, walang pakialam na sana ang Pangulo dyan. Pag nagbitaw ang or sinuspinde or pinatalsik ng Pangulo, 'di ba? Ang kaalyado niya or gabinete niya kay Digong po, absuelto na. Oo, ganoon, 'di ba? Sabi nga ni Panelo, 'di ba? May sinipa si Digong. Ang importante daw napahiya sa publiko. Ang ating mahal na Pangulo, sisipain ka, pagre-resignin ka, kakasuhan ka pa. Diba? Ito kasing mga DDS at mga Romualdez, feeling nila, mga kababayan, feeling nila porque dikit sila doon, akala nila untouchable na sila. Akala nila, porque marami silang mga binabayaran, porque marami silang binibigyan ng token, porque marami silang mga kinukuhang vlogger, 'di ba? Akala nila, kaya na nila. Ang hindi nila alam, mga kababayan, tayong mga freelancer or tinatawag na mga bengador, na nakasuporta sa ating mahal na Pangulo, tayo ay handa tayong mang-criticize kahit na sino. Ngayon nyo sabihin na bayaran kami. Diba? Ngayon nyo sabihin na binayaran kami ni Martin. Kasi marami akong natatanggap na ganyan nung panahon na ba't di nyo mabira si Martin kasi bayad kayo? Sana all bayad, di ba? Sabi ko nga mga kababayan, sabi ko nga sa ating mga followers, sa ating mga viewers, wag po natin ugaliin, na itong mga tao na ito ay tayo, lubos-lubosin tayo, di ba? Masyado na silang umaabuso. Hindi porke hindi pinansin ng bengador di ba? Sige nga, ngayon tayo magkarambola. Di ba? Sabihan nyo yung mga makamartin na vlogger, kinontent ni Birador Picua si Martin. Kinontent ni Boss Mike si Martin. Ano masasabi nyo? Nako, alam nyo mga kababayan, alam nyo po mga kababayan, kami ay wala kaming pakialam sa nararamdaman nila. Basta doon kami sa totoo. Doon kami sa may mga ebidensya,
Mismo na nga ang ICI ang nakakuha ng ebidensya para mabigyan ng progreso itong kaso na ito, 'di ba? Tapos sasabihin nyo, takot kami? Wala pong ganun, 'di ba? Wala pong ganun. Never ever natakot ang Bengador pagdating sa usapang benggahan. Tandaan nyo po yan. Kahit sino pa makabangga namin dyan. Puta, Duterte nga, Sila Sara nga. Kung tutusin, kayang-kaya. Mapepera at kayang-kaya kami patumbayin. Nagawa ba nila? Etong mga kulangot lang na ito. Etong mga nagmamahal lang kay Martin, katatakutan namin. Yung nagmamahal nga sa Duterte, di kami natakot. Ang dami nun. Eto lang kayang kakapuranggot na nagmamahal na nagtatanggol kay Martin. Katatakutin ng Bengador. Katatakutan ni Berador Picua. Come on. Nak ng pusang gala. Diba? Hindi po kami nagtotolerate ng mapang-abusong tao. Hindi po kami nagtotolerate ng mga ganitong klase ng tampalasan sa Senado at sa Kongreso. Diba? Yan po ang pakatandaan nyo, mga kababayan. Wala po kami sisinuhin dito. Basta inaabuso, nakikita namin umaabuso sa presidente, umaabuso sa kapangyarihan, bibiray natin, bebenggay natin. Tuloy natin. Sabi ng Pangulo, susundan ng Office of the Ombudsman ang mga ituturo ng mga ebidensya. Kung may sapat na ebidensya, posible raw sampahan sina Romualdez at Saldico ng mga reklamong plunder, graft o indirect bribery. Sina Romualdez at Co ang tinuturong nasa likod ng questionabling insertions sa 2025 budget. Ayan, kayo naniniwala ba kayo? Ako malakas ang kutob ko, malakas ang paniniwala ko, mga kababayan, na yung insertion na yan ay pakana talaga nitong dalawa na to. Itong dalawang kumag na to. Itong dalawang kumag na to. Kasi, unang-una, sila po ang kausap. Diba? Sila ang nag-uusap. Diba? Sila po ang nag-uusap kung paano lalagyan ng insertion itong budget. Tapos, ang na-blame, no? Ang propaganda ngayon, ang na-blame is ang ating mahal na Pangulo na kesyo inaprubahan daw yung insertion. Pero na-debunk na nga natin yan, mga kababayan. Ang sabi nga natin, bakit bineto? Kung merong insertion ng Pangulo yan, bakit bineto? Diba?